Sa totoo lang, lahat ng blessing na meron ako ngayon, dahil kay Saint Anthony yun. Bata pa lang po ako, tinuturuan na po ako ni Ma'am Carmi Mamorno tumugtog ng piano. Siya po yung dating music ministry head. Siguro, nakitaan niya ako ng potential dati. Tapos yun, tinuruan niya na ako ng mga pyesang pangsimbahan. Dati, pa-extra-extra, singit-singit lang ako sa mga school masses, Sunday masses. Tapos, around October 2011, nag-start na akong tumugtog ng full mass. And then, nagsimula na yung pagko-commit ko sa service nun. Sa totoo lang, lahat ng blessing na meron ako ngayon, dahil kay Saint Anthony yun. Sobrang ang raming answered prayer. Tapos, alam niyo yung feeling na parang sobrang ang laki ng gratitude mo kasi nag-start akong tumugtog ng whole mass Tuesday yun. Yun yung votive mass natin kay Saint Anthony, di ba? Tapos, dahil nga kay Saint Anthony, ang namin kong blessing. Personally, nag-improve ako sa pagtugtog ng piano. Ayan. Tapos, marami din ako natutunan about our faith. Marami din mga talks and trainings na provided sa servants. Yun yung pinapadala ko sa Guadalupe. Yun. Thankful ako doon kasi ang bait ng parish natin. Tapos, yun yung mga family, yung bagong kaibigan, nagkaroon din ako ng family dito. Napalapit din ako kay Lord. And yun nga, sabi ko nga yung mga answered prayers. Yun yung time na nakaramdam ako ng pagod. Yung feeling na ayaw mo na lang mag-serve bigla. Yung sabay-sabay lahat ng problema, pressure, ang hirap mag-balance ng time tsaka priorities. Tapos tatanungin mo na sa sarili mo, bakit nga ba ako nandito? Ba't nga ba ako nagsiserve? Tapos, marirealize mo na lang na ano ba yung kahulugan nito? Tapos yun nga, narealize ko na I'm serving God without God. Ayun, parang nagsiserve ako ng hindi bukal sa puso. Kaya feeling ko, yun yung challenge na wake-up call sa akin ni God. Tsaka, when we make mistakes, we became better person and better servant. Of course, hindi tayo tatagal ng 8 years and counting kung hindi tayo masaya. Siguro nga ngayon kasi, alam ko na yung reason ko. Malalim at malinaw na yung dahilan ko sa pagsiserve. Kaya ako masaya. Tapos, sabi nga nila, kung malinaw yung dahilan mo kung ba't mo ginagawang isang bagay, kahit anong bagyo, baha, parang baliwala na lang sa'yo yun eh. Ako po si Nikki M. Matibag. New Life Choir member po ako, organist and pianist din po na music ministry.
Ratio Imperata laban sa COVID-19 virus. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Antonio de Padua, aming pintakasi at manananggol, ipanalangin mo kami.
Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ikapitong araw ng nobinaryo sa karangalan ng ating mahal na patron, San Antonio de Padua. Ang atin pong punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Bernard Odpina, ang ating resident guest priest. Magsitayo pong lahat at sumabay sa ating pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, At sa sa lupa'y lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buktong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapagpanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madamanawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari.
Noong mga araw na iyon, tinipon ni Acab sa bundok ng Carmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, sila ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglilingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon. Samantala, may 450 ang mga propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng 2 toro. Pumili sila ng isa, katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. Ihahanda ko rin ang ikalawa sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon." Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, "Sang-ayon kami." Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy." Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal, "Baal, Baal, pakinggan mo kami." Sigaw nila, samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana. Ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay nilibak sila ni Elias. Wika niya, "Lakasan pa ninyo. Alam naman ninyo ang inyong Diyos. Baka may ginagawa o may pinuntahan, o baka naman natutulog. Kaya't kailangang gisingin." Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ang sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak, tulad ng kanilang kinaugalian, hanggang sa sila'y maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras na ng paghahandog ng hain, ngunit wala pa ring tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan, "Lumapit-lapit kayo," wika niya. At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob, na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na may lamang 2 balding tubig. Isinalansan niya ang kahoy, kinatay ang toro, at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos, nag-utos siya,
kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Gayon nga ang ginawa nila. Busan pa ninyo, sabi ni Elias, at binuhusan nila. Minsan pa, utos uli ni Elias. Makaitlo nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang 3 na ng hapon, na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin. Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel. At ako ang inyong lingkod at ginawa ako ng lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. Dinggin ninyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinapagbabalik loob. Noon din nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw. Ang Panginoon ang Diyos, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko, ay ikaw ang nagkaloob. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Silang bumaling sa ibang Diyos, sulirani abot-abot. Sa pagsambang gawin nila, ako ay hindi lalahok. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang o puon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras o oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas, na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa aking pag-nilay-nilay sa ikapitong nobinaryo na misa ngayon bilang paghahanda sa ating kapistahan ng ating patron na si San Antonio de Padua, ako'y nagnilay-nilay paano natin iugnay ang buhay ng ating pinakasi at patron. Base sa ating narinig na Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 5, mga talata 17 hanggang 19, na actually karugtong sa tinatawag na basic program ng panata o panuto ng ating Panginoon o kanyang pangaral sa mga alagad para magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang tinatawag sa Ingles na the 8 Beatitudes. At kaya kung ating susuriin actually ang Ebanghelyo ngayon, ito ay para ipahiwatig sa lahat, hindi lamang sa mga Hudyo, dahil ang mga Parisiyo at mga Eskriba ay actually ang pinatamaan nitong sinabi ng ating Panginoon, huwag ninyong akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. At ating narinig sa unang pagbasa na ang panalangin ni Elias ay binigyan ng tugon ng tunay na Panginoon at Diyos ng Israel, ang Panginoon ni Abraham, Isaac at Jacob. At napatunayan na may isang Diyos na totoo. At yan nga ang ipinangaral ng mga propeta. At yan din ang binagit ng ating Panginoon na naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Dahil magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Ang pagdating ng ating Panginoon si Kristo ay ang
katuparan o kaganapan sa mga kautusan ni Moises at ang mga aral na mga propeta. At ang lahat ng ito ay sa lumang tipan ay naghahanda actually para sa pagdating ng Panginoon upang kung anuman ang nasusulat sa mga kautusan at sa mga aral ng mga propeta ay paghahanda para sa kanyang ministeryo. At kaya ang lahat ng mga ginawa ng ating Panginoon, ang kanyang mga pangaral o panuto ay nagbibigay bisa at kaganapan kung anuman ang hinihintay at pinananalikan ng mga ninuno ng mga Hudyo. Kaya mga kapatid, ang kautusan ng Diyos, ang pinakadakila na utos ng Diyos. At ang pangalawang utos ay nakapokus sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. At kaya ito'y binanggit ng ating Panginoon nang tinanong siya ng isang eskriba, alin ang pinakadakila, ang pinakataas na utos? Binanggit ni Jesus ang aklat ng Deuteronomia, ang kabanata 6 at mga talata 4 hanggang 6, na iisa lamang ang Diyos, ang Panginoon. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kalwa at ng buong lakas. At ang pangalawa ay binanggit mula sa aklat ng Levitiko, kabanata 11, talata 18. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At dito mga kapatid, binubuo ang kautusan ng pag-ibig na siyang pinakasentro ng mensahe sa Ebanghelyo, sa mabuting balita upang ating sundin at ituro. At kaya mga kapatid, dito natin iugnay ang buhay mismo ng ating pintakasi at patron na si San Antonio de Padua. Kaya ating mababasa sa kanyang buhay mismo na ang unang misyon ng ating patron sa Afrika, ang kanyang misyon ay ang pagpangaral sa mga Muslim. At ito, mga kapatid, ang nagpatunay na siya ay talagang sumunod sa mga yapak ng ating Panginoon. At sumunod kung anuman ang nasusulat sa mga kautusan at sa mga aral ng mga propeta. At sinunod niya ang tunay na diwa ng kautusan ng Diyos na walang iba kundi ang pag-ibig una sa lahat sa Diyos. Ang kaniyang pagtatalaga sa kanyang buong buhay para sundin ang anuman ang mga nasusulat sa banal na kasulatan at ang kaniyang pagsasabuhay sa tunay na pagmamahal sa kapwa na walang itinatangi kahit mga ibang lahi katulad ng Muslim. Ito mga kapatid ang kaugnay sa ating ebanghelyo ngayon na sinabi ko, kaugnay sa buhay mismo ng ating mahal na patron, na ito rin ay ating sundin bilang mga devotee ni San Antonio de Padua, na hindi natin sasabihin na exclusive lamang ang ating pagtupad sa kautusan ng Diyos, kundi ito ay extra, ad extra, para sa kapwa na walang itinatangi, kundi para sa lahat ng ating kapwa na ating mamahalin, ibigin kahit ang ating mga kaalaban o mga kaaway, dahil ito ang tunay na diwa ng kautusan ng Diyos at ang pangaral
ng mga propeta at siyempre sa ating Panginoong Hesus para sa kaligtasan ng tanan. Kaya ating iugnay sa ating kapanahunan ngayon ng pandemic, ating mapapansin na minsan ay may nagkulang, may itinatangi sa pagbibigay ng tulong, halimbawa, tulad ng mga tinatawag na SAP or amelioration, halimbawa. Hindi natin maiwasan, mga kapatid, ang ating pagkamakasarili. Kaya ito ay panahon na ating babaguhin muli ang ating pananaw sa ating buhay. Ang ating pagsunod sa kautusan ng Diyos na walang itinatangi na pagmamahal at pag-ibig sa kapwa tulad na ginawa ng ating mahal na patron upang tayong lahat ay magiging tunay na mga Kristiyano at tunay na deboto ni San Antonio de Padua para sa kaligtasan ng tanan. Amen. Sumasampalataya ako Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na muli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. halina at parangalan ang Panginoon ng ating buhay at kasaysayan na nagpakita ng awa sa kanyang sambayanan sa pamagitan ng buhay at halimbawa ni San Antonio. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Idalangin natin ang ating inang simbahan at ang lahat na nakikiisa sa pagpari ni Kristo sa ating paghahanda sa nalalapit na dakilang kapistahan ni San Antonio de Padua. Nawa ay mabibiyayaan tayo ng masaganang ani sa ubasan ng pagmamahal sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa mga dukha, pagkalinga sa mga ulila, at pag-aliw sa mga nagdadalamhati. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Idalangin natin ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, kasama na ang mga pinuno ng ating bansa. Naway, sa pamamagitan ng liwanag na galing sa Espiritu Santo, ay mag-alab, lalo ang kanilang kagustuhang makapaglingkod sa mga naaapi at mga mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Idalangin natin ang mga kapatid na nasa gitna ng banta ng pandemyang COVID-19. Naway madama nila ang kalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng mga paglilingkod, pagdamay at pagtulong na rin ng mga kapatid na nasa kanilang piling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Idalangin natin ang mga kapatid nating naging ibang bayan at nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Naway maging tunay na halimbawa sila
ng Kristiyanong pamumuhay na nakikita sa kanilang pagiging matiisin, madasalin at matatag lalo na sa mga panahon ng tukso at pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Idalangin natin ang mga kapatid nating pumanaw na sa mundong ito, lalo na yaong mga deboto ni San Antonio de Padua na nagtataglay ng pananalig na makita ang Panginoon ng mukhaan. Naway akayin sila sa walang hanggang kaligayahan, sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Idalangin natin ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, masdan mo ang nagsusumamo mong sambayanan. Dinggin mo ang mga hinaing ng aming puso upang sa katapusan ng aming paglalakbay sa lupa ay makasama ka namin sa walang hanggang kaligayahan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Diyos sa mga lipunan sa salibutan sa iyong kanyang loob, lalit ang aming mayalay mula sa lupa at ang aming kaluwag tinapay para magpapay. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kanyang loob. Narito ang aming mayalay mula sa katas ng ubas at buwan ng aming pagawa ang alak nito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ako ngayon at magpapalaman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayon na si San Antonio ay ginugunita, ay kalugdan mo nawa at bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio de Padua ay pinarangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Kristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nasisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos magwalhati ang langit at lupa. Sana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala narito sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, naming Papa, at ni Broderick, naming Apostolic Administrator at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalo na ang kaluluwa ni Juanito Aguilar Sr., nang may pag-asang siya muling mabubuhay kasama ng lahat ng mga pumanaw. Kaya hindi na lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at kinapatin kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwa naman namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at
Inihiling namin kami adya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyong lahat, mga kapatid. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Komunyon espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Nawa ay tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ikaw ay pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili ko sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkain si Kristo, ay paturuan mo sa gulong si Kristo upang sa paggunita namin kay San Antonio de Padua, ang aming patron at pinakasi, kami matuto ng maaasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan din ni si Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po ang lahat at ating dasalin ang Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Amen. Magsitayo pang lahat para sa pag-insenso sa relikaryo ni San Antonio de Padua. Maupo muna ang lahat para sa mga paalaala at pasasalamat. Magkakaroon po ng pamamahagi ng St. Anthony's Bread sa darating na Sabado, June 13, sa ganap na alas 10 ng umaga sa mga barangay. Wala pong pamamahagi ng tinapay sa loob ng simbahan. Kaugnay nito, kami po ay nananawagan sa lahat na nais mag-donate ng tinapay na pakidala po lamang ang mga ito sa parish office sa araw ng Huwebes at Biyernes, June 11 at June 12, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Para po sa kaalaman ng lahat, bukas po ang parish office sa araw ng Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo, June 12 hanggang 14, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bilang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng ating mahal na patron, San Antonio ng Padua, tayo po ay magkakaroon ng prosesyon sa darating na Sabado, June 13 sa ganap na alas 4 ng hapon, na susundan ng maringal na misa sa ganap na alas 6 ng gabi.
Ang mga misa po sa araw ng Sabado, kapistahan ng ating mahal na patron, ay alas 7 at alas 10 ng umaga, alas 3 ng hapon at alas 6 ng gabi. Ngayon po ay pasasalamatan natin ang mga sponsors ng misa natin ngayon. Barangay 737 sa pamumuno ni Chairwoman Edeline Dimanlig. Barangay 738 sa pamumuno ni Chairman Romel Carion. Barangay 739 sa pamumuno ni Chairwoman Lenny Tibay. And Greeters and Collectors Ministry sa pamumuno ni Sister Eva Maglalang. Pasalamatan din po natin ang ating punong tagapagdiwang, Reverend Father Bernie Odpina, na ating resident guest priest. Palakpakan po natin sila at maraming salamat po sa inyo. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sweet Anthony, the blessed Son of Heaven, great saint for all the world, has come that you be Christ, the plain of living, the light that shone on earth. Behold, for us, a lamp forever burning, a light that shows the path. He died for us, a patron Lord, an angel, a source of life divine. We proclaim you in heaven, we beseech you on earth, that the glory you obtain, we are proud, we are king, and will witness the wonder of our new living Christ. Heaven's sweetness for tasting, while on earth we pass by. Saint Anthony, the blessed Son of Heaven, great saint for all the world, was come that you in Christ, the grain of living, the light that shone on earth. He died for us, a lamp forever burning, a light that shows the path. He died for us, a patron God, an angel, a source of life divine. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay
at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.